kahawagan ay bumukal. Kung ang yaring atas ay ang ating ipamansag, mga gawa at habilin mo sa lahat ng mga bansa, sapat ng marinig, ayawong iyong tinig. Ang tugon ko, Panginoon, ayon sa iyong iniibig. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inuulit ka at ipinag-aral, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw ang galis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanilang Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu
Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay. Kami mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo. Sa tulong ng kanyang halimbawa ay maging mga saksinawa ng iyong katotohanang maaasahan sa daigdig na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabalanggo sila, lalaki at babae. Makapagpapatotoo dito tungkol sa pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig." Tugon niya, "Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At aking ding itinanong, 'Ano po ang gagawin ko, Panginoon?' Ang tugon sa akin, 'Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin.' Nabulag ako dahil sa kaningningan na liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na labang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan, at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, 'Kapatid na Saulo, makakakita ka na.' Nooy din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, 'Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayoy, huwag ka nang mag-atubili, tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag.
at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayon, dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayon, dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayon, dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayon, dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayon, dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Sitayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Hallelujah. 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 Hindi lang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabuting tao. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan.
Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na maputungan ng kanilang kamay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa banal na pagdiriwang namin dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni San Pablo. Sabihin nyo nga po, pagbabagong buhay. Bago pa naging santo itong si San Pablo, siya ay isang tapat na mananampalataya. Ngunit hindi ng Kristyanismo, hindi bilang Kristiyano, kundi isang Hudyo. Tapat siya. Ganyan yung isang karakter na maganda kay San Pablo. Tapat. Hindi nga lang kay Kristo, kundi sa pagiging Hudyo. At dahil sa kanyang pagiging tapat na Hudyo, galit siya sa mga Kristiyano. Sapagkat ang mga Kristiyano noon tumatalikod sa pagiging Hudyo. Pinagpapalit ang kanilang pananampalataya para kay Kristo. Kaya naman, inaaway, inuusig at pinagpapapatay niya ang mga sumusunod kay Kristo. Yes, mamamatay tao itong si San Pablo dahil sa kanyang katapatan. Bunga ng kanyang katapatan, nakakapatay siya. Tama ba yon? Hello? Diba? Parang, pag tiningnan mo, parang may mali. Okay na maging tapat, pero bakit pumapatay? Di ba? Parang ganun eh. Di ba? Parang may mali, no? Parang bulag, no? Parang bulag, hindi tama. May hindi tama. May hindi maganda sa kinikilos. May mali. Kaya nga, isang araw, habang siya ay papunta ng Damasco, may tinig na nagmula kay Jesus. Ngunit hindi pa niya alam na yon ay si Jesus. Tinanong siya kung bakit niya inaaway at inuusig ang mga Kristiyano. At laking gulat ni San Pablo nang magpakilala sa kanya, nang magpakilala ang tinig na siya ay si Jesus. At simula noon, nawala ang kanyang paningin. Nawala ang kanyang paningin. Sa pangyayaring ito, kay San Pablo, nais ipakita sa atin na kapag ang isang tao ay wala kay Jesus, mabubulagan sa maraming bagay. Mabubulagan sa maraming bagay. Kahapon, pinagnilayan natin ang pagbabago ng mga apostol ni Jesus. Natatandaan niyo pa po? Yung mga nandito? No? Kahapon, pinagnilayan natin yung pagbabago ng mga apostol na matapos silang tawagin at pasunurin ni Jesus, iniwan nila ang kanilang dating buhay. Iniwan nila ang kanilang hanap buhay. Talaga naman, na kapag magbabago ka, kailangan mong mayroong isuko.
Kailangan mong mayroong talikuran. Hindi pwede yung simba ka ng simba, pag uwi mo, mura ka naman ng mura. Simba ka ng simba, paglabas mo, chismosa. No? Di ba? Parang may mali. Di ba? Gets nyo? Parang may mali. So, parang si San Pablo. No? At ganyan, para tayong mga bulag. No? Di ba? Yung bulag nakakakilos, pero dahil hindi makakita, hindi makakilos ng maayos. Nandyan natutumba, nandyan nadadapa, nandyan nabubunggo. Gusto nyo ba yon? Yung lagi kayong nadadapa na lang? Gusto nyo ba yung lagi kayo, kung saan kayo magpunta, lagi na lang kayong naliligaw? Kung ayaw natin yon, ang solusyon, magbago. Marami sa atin, no? Sige ng sige. Kaya nadadapa. Ano sasabihin natin? Tao lang naman kami. Hindi. Hindi tao lang. Tao ka. Kaya hindi ka dapat laging nadadapa. Kasi may kakayanan kang tignan ang mga bagay-bagay. May kakayanan kang suriin kung ito'y tama o mali. Hindi mo pwedeng sabihin, Father, nadapa na naman ako. Kasi tao lang ako. Di ba? Ganyan ang katwiran natin tuwing tayo'y magkakamali. Tao lang ako. Hindi. Tao ka. Kaya dapat natututo ka. Yung madapa ka ng isang beses, okay. Pero yung madapa ka ng 2 beses sa parehas na bato, anong tawag doon? Ay, kayo nagsabi niyan. Gaya ni San Pablo, nang makilala niya si Jesus, iniwan niya ang dati niyang pananampalataya at naging tagasunod kay Jesus. Kailangan mong may iwan. Kailangan mong may baguhin para ikaw ay makapagbago. Nagbago ang kanyang buhay, kaya naman namulat siya sa katotohanan. Nakita niya ng malinaw ang katotohanan tungkol kay Jesus. Simula noon, si San Pablo ay naging tagapangaral ni Kristo. Ito naman ang hamon. Ito rin ang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at magpabinyag, sabi ni Jesus, maliligtas. Ngunit ang hindi, parurusahan. Ang pagpapangaral ng mabuting balita ay isang hamon sa atin. Hamon sa mga sumusunod kay Jesus at nagbabago. Sapagkat walang sumunod kay Jesus ang hindi nagpahayag ng mabuting balita. Ulitin ko po. Walang sumunod kay Jesus ang hindi nagpahayag ng mabuting balita. Higit sa lahat, walang sumunod kay Jesus ang hindi nagbago. Hindi ba, kapag ikaw ay nagbago, hindi mo kayang sarilinin ang iyong ginagawang pagbabago? Kung ikaw ay dating addict at ikaw ay nagbago, di ba, tinuturuan mong iba na magbago? No? Magbago ka na. No? Dati ganyan ako. No? Ngayon, ganito na ako. No? Pwede ka magbago. Kasi ang taong credible na magturong magbago ay yung taong nagbago. Hindi mo pwedeng sabing, huwag ka manigarilyo kung ikaw chain smoker. Ha? Hindi mo pwedeng sabihin, huwag ka nagmumura kung ikaw ay palamura. Ang taong makapagtuturong magbago ay yung taong isang tunay na nagbago. At ganyan si San Pablo. Ganyan si San Pablo. Nagturo ng mabuting balita dahil siya ay nakapagbago. Naamoy ko na naman yung chain smoker dito, speaking dito sa tabi natin. Kada umaga na lang. Kailan kaya siya magbabago? Sakit sa ilong . Itong paanyaya po sa atin, mga kapatid.
Ang pagbabagong buhay ni San Pablo ay nagpapakita na ang bawat isa ay maaaring magbago kung susunod lang kay Kristo. Kung si San Pablo, mamamatay tao, nakapagbago, ikaw pa kaya? Dahil walang tunay na pagbabago kung walang pagsunod kay Kristo. Amen? Amen. Magsitayo ang lahat. Ipanalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinubos ni Kristo. Sa bawat panalangin, ating sasambitin, maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang Ebanghelyo, maging sa may hirap na pagkakataon at mapanganib na lugar. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob, naway makatuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga matatanda, nangungulila at may sakit, naway makatanggap sa kanilang paghihirap ng ginhawang dulot ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at makatagpo nawa nila ang Diyos sa kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ama ng aming manunubos, habang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at tala na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman, at ang alak, ito ang iyong dugo.
naman mo'y nihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat ay mapatawa. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang, kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailaganap ang iyong kaningningan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at piyadya mo kami sa lahat ng
sama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan mo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng misa, isusunod natin ang ating debosyon at pamimintuho sa ating mahal na Inang Soledad. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.